Let us pray. Father, we come to you again tonight to thank you for the privilege of continuing to study the different stages in the chronology of resurrections of the believers in scriptures. We thank thee because the details had been provided by the Holy Spirit through the writer of Revelation, and especially to those who in the New Testament who had been used to teach us about the prophetic events that will follow after the church age. Kaya sa gabing ito, amin dinadalangin ang iyong patuloy na pagturo sa amin at pag-guide sa amin upang na both I, who will be presenting it, and those who are going to be listening will understand and appreciate the value of these different stages of the resurrection of the first fruits, because we know that this will add to the clarity of your hope, of the hope that you have given to each one of us, both from the Old Testament to the church and also to the believers in the tribulation period and all the way up to the millennium.
We thank thee because thou art the God of order, and even your revelations are very clear. And so help us to understand this, so that when false teachers are teaching something that is outside of scriptures, your children who are well grounded on prophecy, especially the redemption program that you have given to us through thy word, ay hindi na matangay ng mga mali na mga pangangaral. Ito lahat ay amin pinasasalamatan at amin ikaw pinupuri, at humihingi kami ng patuloy na katalinuhan, wisdom from the Holy Spirit. So in the name of Jesus Christ, and also through the intercession of the Holy Spirit who dwells in us, we pray. Amen. Okay, ngayong gabi patuloy natin sa pangatlo na tayo na resurrection of first fruits. Siguro napansin na ninyo, o kaya napansin na natin dito, klaro, na hindi lang isa, there is no one, there is not only one general resurrection na gagawin ng Panginoon, na sabay-sabay buhayin ang lahat ng mananampalataya, the same event, buhayin din ang hindi mananampalataya, pagkatapos hatulan na sila kaagad sa Great White Throne. Doon na kaagad i-divide. One of the purposes why we are doing this, kasi may mga iba, bakit pa daw ang mga detalye na ito alamin pa natin. Kailangan malaman natin para na hindi tayo maniwala na ang turo ng kahit ang Nicene Creed at saka yung Apostles' Creed ay general lang yung kanila, hindi naman detalye yun eh. You cannot put all the details in the creed, because a creed, the shorter you can compose it, the better. Kasi hindi naman yan detalye ng theology, kung hindi yung statement lang. And besides that, the Nicene Creed and the Apostles' Creed were primarily to present the Trinity. And so, yun lang, ang Trinity lang talaga ang kanilang. Kung may damay man ng mga ibang doctrines doon, that's not the purpose of the Nicene Creed or the Apostles' Creed. So, ito na, pangatlo. At I'm sure that those of you are following from the first, kasi unang na-resurrect dito yung sa Matthew 27, which again is a problem because many theologians do not want to believe that that was a resurrection. Hindi pa daw yun immortalization, namatay daw lahat yung mga nagsama sa resurrection ni Jesus Christ. Samantalang sinama niya sa Jerusalem yung mga yon, kaluluwa at mga resurrected, and then sa ascension niya, dinala niya sa langit. Tapos ang sunod, ang rapture. At hindi mo masabi na sa rapture may ma-resurrect na unbelievers. Wala. Hindi pa sila iyan. Tuloy-tuloy lang ang first fruits, and then the last is going to be the resurrection of the unsaved. Pero hindi na natin isali dito yung resurrection ng unsaved, kasi ito ay first fruits lang, ang mga resurrection at translation ng mga saints. So we are now on number 3. Sino mga ito? Okay. These are the souls of the tribulation martyrs. At alam naman natin na ang tribulation martyrs are going to be Jews and Gentiles. Klaro talaga yan ng Panginoon na pinakita sa kay John the Beloved. Ang distinctions ng Jews at Gentiles is very clear kahit sa tribulation period. Basta ang Hudyo nabanggit na may programa ng Panginoon para sa kanila, at saka binabanggit din na nasakupan ng Gentiles, ay nilalagyan niya ng banal na espiritu ng distinction, kasi ang Hudyo ay yun ang gusto ng Panginoon na ma-emphasize ang kanilang role. At malaki din ang role pa rin nila dito sa tribulation period, kasi sila yun eh. Ang tribulation period is intended yan to cleanse and discipline the Israel as a nation. It is not for the discipline and cleansing of the Gentiles. It is the discipline and cleansing of the Jewish nation. Kaya 144 lang ang ang na-represent doon na nalinisan. Ang iba na mga Hudyo hindi nalinisan eh. Kaya nasama sila doon sa kay Dan kay Ephraim, na sila ang representation ng mga Hudyo sa Gentile sa tribulation period, na hindi talaga nalinisan, kasi nagpatatak nga yung mga yun eh.
they followed the Antichrist. And it will be surprising also to know that in the army of the Antichrist, you have more than 90% of the Jews ay doon kasama laban sa kay Kristo. Kung noon, pagdating ni Kristo una sa Kalbaryo, majority of the leaders and the Jews, they were shouting to crucify him. Sa tribulation period is going to be the same. Most of them are going to rebel. So ito sila ay idagdag ito sila. They will be added to the Old Testament Jewish saints nga nanggaling sa Hadis, sa Abraham's bosom. At ito sila ay dadalhin ng Panginoon doon sa third heaven when He ascends. So yun lang ang ano natin, ang ID muna sa mga ito. O kita mo? Hindi yan ang resurrection na yan. That's not the same as the first one. Ang layo naman, sabihin mo, kasama din yan sila sa Matthew. Tapos sabihin mo, kasama din ito sila sa rapture. Hindi bago ito yan. Bago ito, kaya number 3 sila. Okay, so, if you have any problem with that, just write your questions. And then maybe you can relay that questions later on. We are going to organize a special account sa Facebook ng lahat ng mga questions at mga inquiries sa lahat natin ng mga tinuturo ay pwede natin malagay doon para nga madali ko hanapin at sagutin imbis na hanapin ko pa ang inyo tanong sa Facebook na pwede kadami kahit sa Yahoo ko at saka sa Gmail. I have no time, mga 3,000 na ata yan dyan ang araw-araw pumapasok. But we will have a special account para na ang lahat na questions ninyo, as soon as I open that, I will see it right away the next day and begin answering you. Okay, so you pray for that na magawa natin yon. Sa Revelation 6:9, nakita natin ito for the first time na mayroon palang altar sa langit. Nalaman lang natin ito na may altar sa langit. Actually, sa ngayon, ang altar, andyan na yan pagkatapos ang lahat na namatay na church saints, kanilang kaluluwa doon na. At ang altar na yan, doon na rin ang kaluluwa ng mga Old Testament Jewish saints. Kaya lang, hindi natin nakita yan mula sa Genesis hanggang sa Jude. Hindi nasabi yun It's only in Revelation na 6:9 that we know that there is an altar in heaven that is called paradise by Paul sa ating pinag-aralan in another lesson when Paul was stoned. Sabi niya, dinala siya sa third heaven and then sa third heaven nakapunta siya doon sa third heaven sa paradise. At ang paradise na yan ay hindi yan yung throne of God because the throne of God around is not called the paradise. The glory of God is there. Ang paradise, nilipat lang from Old Testament to New Testament and that is the altar there. Kaya lang, kahit sa church age, hindi natin nalaman na mayroon yan It's only here sa Revelation 6:9 na mayroon pala doon. Okay, so don't be surprised na ito ay nilagay ng Panginoon because tama-tama lang. Sinischedule niya para na hindi natin ma-confuse ang resurrection or translation ng first fruit number 1, number 2, number 3, number 4. Iba-iba yan talaga dahil mayroong kaya nilagay natin dito who are they. Para hindi natin ma-confuse sila sa who are they sa number 1 at who are they sa number 2. Okay. I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. It cannot be the church because the church were not beheaded. Actually, ito sa tribulation ito under the altar. So different sila kaysa sa church age. Okay. And binigyan na rin sila, kahit nakaluluwa pa lang, binigyan na rin sila ng white robes. Because the white robes, which is this representation or type of the righteousness of the Lord Jesus Christ, na basta ikaw ay mananampalataya sa Kanya, pagkatapos mamatay ka, ang kaluluwa mo, kahit saan yung dali ng kaluluwa, bibigyan niya ng Panginoon ng white robe na yan para na makita ni John na sila ay may puti nga robes.
And then, identified yan sila, nga basta may puti na robes, kaluluwa man o resurrected, they are already identified as the saints. So, white robes were given unto every one of them. Wala talaga ng mananampalataya na mamatay na makaiskapo sa atensyon at identity ng Panginoon. Lahat sila binigyan, every one of them. And it was said unto them that they should rest yet for a little season. Kasi may nagtanong ito sila dito earlier eh. Kailan mo pagantihan ang nagpatay sa amin doon sa mundo? Okay, they're talking about Antichrist and Abaddon doon sa baba. Ngayon ang nang mamatay doon ng mga saints. Kailan mo pa kami gantihan? Sabi doon, hintay lang muna kayo. Pahinga-hinga lang kayo dyan a little while, little season. And that will not be more than 7 years. Until their fellow servants also and their brethren that should be killed as they were should be fulfilled. In other words, pinugutan kayo diyan, wag lang kayo wag lang napugutan kayo, but that ang pagpugot sa ulo ninyo ay kasama yan sa inyo loyalty at binabayaran na kapalit. Ang kapalit ng inyo pagpugot sa ulo at ang inyo pagtanggap sa kay Kristo, ayun ang kapalit, andyan na kayo. So, lapit na kayo, mabuhay man kayo ulit. Kaya lang, antayin nyo muna na ang kasamahan nyo doon sa baba ay mapatay na rin. At anong klaseng kamatayan? The same as you were martyred. So, no saint in the tribulation period will escape beheading. O, kita mo, iba sila. Tayo naman, hindi naman tayo ginbehead lahat eh. Namatay tayo, wala nga tayo persecution from the government. Although we have some mga kapatiran sa ibang lugar na dahil sa kanilang pananampalataya ay maaaring sinunog sila, ang iba naman ay binitay, ang iba naman ay niluto sa nilaga sa langis, ang iba ay pinakain sa leon. Yun ang nangyari sa sa second and third centuries. Okay. Diretso pa, who are they? During the tribulation period, there will be some Gentiles saved. At yan ay nakita natin sa Revelation 7. The uninnumerable from all tongues, kindred, and people. Ang ibig sabihin, these are the Gentiles. Kasi all tongues and kindreds and people. Pag Hudyo yan niya, wala na. One tongue lang yan sila, one people. Okay, nakita ninyo? Kaya hindi yan general resurrection. Ang iba sa kanila, yan na hindi nanampalataya, ay hindi yan kasama dyan. Hindi yan sila ibuhayin. Ito lang sila yung i-resurrect. Itong uninnumerable na yan. Innumerable. Kaya dyan yan sa Revelation 7. There will also be Jews that will be saved, represented by the 144,000. At yan sila ay nakita na nakaakyat na rin sa langit sa Revelation 4, katapos sa Revelation 15. Hindi na natin puntahan yan dahil ang iba na lang verses sa atin. But that is what's going to happen. And then sa Revelation 20, ginsummarize na yan sila, nga lahat sila ay nabuhay na, and then they are coming to reign with Jesus Christ. Ito ang atin dito, who are they pa lang, kung sino mga ito. Binigyan sila ng robes. Okay, yan ang nabasa na natin. Okay, the terms, gusto ko ipag-usapan natin itong fellow servants and then your brethren. Kasi yan ay mahalaga yan. Binigay yan ng Panginoon, banal na Espiritu, yan ang tinatawag natin na verbal inspiration of Scriptures. Na kahit ang terms na ginagamit ng writers ay tinulungan sila ng Panginoon para na hindi magiging confusing, maklaro talaga. At considering that the one who wrote this is a fisherman, it's amazing how John would be very accurately telling us about what's going to happen in the future. And he was specially chosen by God. Dalawa sila ni Daniel. Daniel in the Old Testament was also the one who gave us the detail of the prophecy concerning Israel from the Babylonian Empire
all the way to the millennium, kasi silang dalawa yan ang ginamit ng Panginoon. And it's amazing how these two are able to write what's going to happen to the Jews, and then ang isa naman what's going to happen to the Jews and the church. And wala talaga conflict. Ang mga hindi na explain doon sa Daniel ay nakita natin ang explanation dito sa Revelation. That's why these two books, I remember even in seminary, the same teacher taught us Daniel at Revelation. Hindi mo pwede hiwalayin yon. Kaya isang kurso yon. Daniel at Revelation. At yan po ay mga dalawang semester yun. Tuloy-tuloy yun. Okay, so ito na nagsasuggest nitong brethren at fellow servants. Hindi ba sabi natin may mga Gentiles na maligtas at may mga Hudyo na maligtas? Paano natin malaman yon at maklaro yon? It's very clear. Why? Because sa brethren, ang brethren doon na term for the Jews, mga are Jewish souls ito. The brethren for the Jewish souls, yung mga Jewish souls sa ilalim ng altar nga nagtatanong, sinabihan sila, until your brethren and your fellow servants will die, and then they will come up here also and be resurrected together with you. Kaya para sa mga Hudyo nagtatanong, kung ang gatanong doon ay mga Hudyo, ang sagot niyan ay, okay, until your brethren and your fellow servants under the altar will be Jews who will still be alive on earth at that time. So, pag sinabi, kung Hudyo ang nagtatanong, kailan mo gantihan yung nagpatay sa amin ng mga Hudyo? Diyan lang muna kayo until your brethren, okay, ang brethren nila would be the Jews who are alive. Ang kanilang fellow servants will be the Gentiles also, nabuhay pa doon, pero may tatak na ng Panginoon. Okay? Para naman sa mga Gentiles na kaluluwa doon, sabi naman, sino ang brethren ng mga Gentiles doon sa taas? They will be the Gentiles still alive on earth. Kasi puro sila Gentiles. So brethren nilang Gentiles. And then, ang fellow servants nila will be the Jews still alive on earth. Kasi pareha sila kasi na natatakan ng silyo ng Panginoon. So both of them, group, ay natatahanan niyan ng banal na espiritu. Kaya ang ID ng tribulation saints hindi nalagay doon. May iba nga nagsasuggest na kung 666 ang kay Antikristo, 777 ang sa Panginoon. Kung hindi nalagay yan doon. God seal lang. At anong ginagamit ng Panginoon na mag-seal kahit sa church age is the Holy Spirit. Yan ang seal ng Panginoon kasi Holy Spirit ang ating silyo. Maganda na seal yan, hindi mo ma-fake yun eh. Hindi mo talaga ma-fake yun, nga seal yan. Okay, in contrast, nakita natin, kaya sabi natin dito, ang resurrection na translation ng first fruits ay iba-iba. Huwag natin sabihin na isa lang yan sila. Hindi, kasi ito na, pangatlo lang, klaro talaga na hindi ito sila from the same. In contrast, in the church age, Gentiles and Jews are all brethren and all fellow servants. Wala siyang distinction. Pag mananampalataya na Hudyo, pwede niya tawagin ang mananampalataya na Gentiles nga brother. Pwede niya rin tawagin na fellow servants because all believers in the church age in Jesus Christ are all brethren and servants. Hindi na hiniwalay. Kaya walang nahiwalay nga Hudyo sa body ni Kristo. They are all one. Kaya unique ang church. Wala division but sa Old Testament talagang klaro na tinatrato ng Panginoon ang Hudyo na Hudyo talaga, Israel. Kasi may programa siya sa Israel na hindi pa kasali ang mga Gentiles. They are only called proselytes. Okay, so they are one body in Christ. The tribulation period is God's special tribulation for Israel. Kaya tinawag yung Jacob's trouble. So whatever happens to the Jews or to Israel in the tribulation period is especially for them at hindi kasali yung mga Gentiles yan. Ang kasali na lang ang Gentiles ay maligtas lang sila dahil nakinig din sila sa everlasting gospel na yon ang pinipreach dito sa tribulation period, everlasting gospel.
At may nakita nga tayo doon na anghel nga nag-preach yan. So, can you imagine the efficiency of one angel going around and preaching the everlasting gospel to all nations, and he does not have to have an interpreter. Kasi kaya ng anghel gayahin ang lahat ng lingwahe ng lahat ng mga tao sa mundo. So, kaya nga buong mundo naabot ng everlasting gospel during the time of the tribulation period. Tapos ganun din, ang lahat na mundo na nadatnan din ng gospel of the kingdom sa millennial kingdom. Kasi ang nagtuturo doon ay ang million na mga resurrected saints. Also, plus Jesus Christ Himself. Yun talaga ang pinakamalawak na naabot buong mundo. And yet, at the end ay ang mga tao, after enjoying the peace and prosperity and the care and the love of the Lord Jesus Christ, when Satan was released, most of the people there are still going to follow the devil. Ganun talaga ang tao dahil na totally depraved from Adam. So we have observed that in every dispensation where Israel is active in God's program of redemption, the Jews are always treated as distinct from the Gentiles. Distinct sila sa Old Testament from the Gentiles. Distinct din sila in the tribulation period from the Gentiles. Sa millennium, distinct din sila sa millennium kasi ang millennium empire of Israel. Except in the church age when the nation is set aside. Hindi active ang nation ng Israel except those ang mga maligtas sa gospel of Christ ay nawawala yan sila sa Israel. Nilipat sila ng Panginoon as part of His body, and therefore ang tawag sa kanila is spiritual Israel. Ang spiritual Israel ay yung parte ng Israel nga nagtanggap sa kay Kristo, and therefore they are no longer part of Israel. Kaya nga hindi na sila masali sa tribulation period ng Israel kasi nasali sila sa church, and then they were all raptured. Okay, so yan ang mga mahalaga na mga detalye dito. At I want you to study that because these ideas are not very common. Hindi natin ordinarily marinig ito sa mga umabasa nga sa mga commentaries. Hindi nga natin makita ito. Although lately I have seen some of our position kasi hindi pa naman naubos lahat but when I started digging into what other people 400 or even 2,000 years ago understood about this, I am very happy that I have found maybe 4 or 5 na ang kanilang comments ay the same as ours. So, kampante ako. We are not the only one who have discovered this. May mga nakadiscovery na at nilagay na nila sa kanilang mga commentaries, but talo sila. Kasi sa bawat maganda nga commentator nga talagang biblical, may 1,000 ka mga commentators na erroneous. Kaya talagang nahirapan talaga ang katotohanan na lumabas because sa isang truth may 1,000 ka errors. Kaya yung tao naman na natural man will always listen to his natural companion. Ngayon ay pareha sila nga hindi mananampalataya. So the natural man cannot understand the things of God because the things of God are discerned with the help of the Holy Spirit. The natural man has no Holy Spirit. Kaya only the Spirit in man, the Holy Spirit in man, can understand also the spiritual things that the Lord is teaching. And if he shares that with another person who has already been saved, then mayroon silang common faith and therefore madali magtanggap. Ang nagsasabi ng katotohanan na naligtas ng Panginoon una, pag sinabi niya sa bago lang ligtas na tao, ang Holy Spirit ay magbigay yan ng tulong sa bagong naligtas na tinuturuan ng tunay na ligtas ng tunay na katotohanan galing sa banal na kasulatan. That's why we are having a problem whenever we teach a particular doctrine in theology when people who are listening, and lalo na sa mga malalalim.
Sa gospel, we can malaman natin we understand that if it is the gospel that is being preached, then mayroong special yan na mayroong special tulong ang Holy Spirit that He is convicting. But even with the conviction of the Holy Spirit, convict him of sin and of righteousness and of judgment. Dahil hindi pa siya ligtas, kailangan follow up, follow up, follow up. We do not stop at the first exposure na magbigay natin. Kaya kung minsan may mga trabaho tayo, may mga Bible studies tayo na 3 taon na ginapatuloy natin because there are still people who are coming in and there are new people who are joining, and even though nakabaptize na tayo, sige pa rin natin turo yon until the church is established. And then na ma-establish ng simbahan, atin na ngayon sila ihiwa-hiwalay sa ating Christian education. Ito para sa inquirers, hindi pa sila masyadong nakaalam ng Ebanghelyo. Ito naman ay para sa bagong nanampalataya, nga wala pa nabaptize. Pagkatapos pagka-baptize, ito naman ay klase naman para sa bagong nabaptize. And then on and on until nga makarating sila sa seminary kung sila ay tatawagin ng Panginoon or bibigyan na lang natin ng training sa ating church. Itong this is itong Gentiles and Jews nga pinagpala at naligtas sa tribulation period. May may prophecy ito sa Old Testament sa kay Abraham. When now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country, that is the country of Iraq, of Babylon, doon sa Chaldea, which is actually ang Chaldea ay doon yan naipit ng dalawang Euphrates River, pagkatapos ang Tigris, doon yun ang pinanggalingan ni Abraham sa Ur of Chaldees. Get thee out of your kindred, kasi marami din ang kamag-anak ni Abraham doon na doon kasi may dalawa pang kapatid si Abraham. Ang dalawa ay dito, actually ang dalawa ay nagpunta doon sa sa Babylon. Ang isa ay dito sa Syria, si Betuel, ang diyan sa Kaya ang tatay ni Lot ay kapatid yan ni Abraham, at napatay ang tatay ni Lot. Kaya ginadapt siya ni Abraham kag ni Sarah dahil wala sila anak, matagal na silang wala anak. So si Lot actually became their son, nga halos inalagaan la until naging divide sila ng Panginoon, at doon nagka-windang-windang ang buhay ni Lot nang umalis siya sa kay Abraham and decided to go to Sodom and Gomorrah. Sabi ng Panginoon sa kay Abraham, I will make thee a great nation. Doon pa sa doon pa sa country ng Chaldea. Get thee out, doon pa siya, wala pa siya nakarating. Nangako na ang Panginoon sa kanya, I will make thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Biro mo yun, yan ang Abrahamic covenant. And I will bless them that bless thee. I will curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. Kanino yon? Ayan, in Christ, hindi sa kay in Ismael, hindi sa 6 na anak ni Ketura, hindi nga sa kay Esau, nga nagiging manugang din ni Ismael dahil nang asawa na si marriageable age na si Esau, nagalit siya at nagtampo sa kay mga magulang niya dahil binigay yung sinuli yung blessing, nabili na yon, kaya lang gusto niya pa rin kunin kaya nagawa rin ng paraan yung na nabigay sa kay Jacob. Otherwise, gawaan pa rin niya ng Panginoon ng solusyon na talaga mabigay kay Jacob, dahil si Jacob, yun ang gusto na magsunod sa Diyos. Si Esau hindi naman Okay, so this son, I will bless them that bless thee, all families of the earth will be blessed. And this will happen in the millennium, and also partly also in the church, and also in the tribulation period. And the angel said unto her, ito naman ay ang pangako from Abraham, nalipat ngayon sa kay Mary.
So, 2,000 years. Ang pangako sa kay Abraham, 2,000 years. Naglusot naman ang pangako dito. At ito po ay gin-announce ni Gabriel sa kay Mary doon sa Nazareth. And the angel said unto her, fear not. Kasi ito na, binanggit ko to dito, dahil ito na yung fulfillment ng pangako na yon. For thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus, Jehoshua, Jehovah the Savior. Doon sa kay Matthew, ang sabi doon ay Emmanuel. Okay, itong anak mo na ito, he shall be great, and shall be called the Son of the Highest. Okay, sa Luke yan Luke nga Jesus Christ, the Son of Man, pero sa annunciation ay sinabi doon, he shall be the Son, you will call him the Son of the Highest. And the Lord God, okay, the Lord God, actually, pag ginamit niyo yung Lord God, kung sa Old Testament yan, sa Hebrew, Trinity yun the Lord God shall give unto him the throne of his father David. Kaya binanggit dito si David, dahil si Jesus is going to be God-man, and as man, he is going to sit, God-man, he is going to sit on the man's throne na si David, not the throne of God in his glory. Kasi iba yung trono sa great white throne. That's not the throne of David. Ang throne of David is the millennial kingdom. And he shall reign over the house of Jacob forever. Actually, ang forever up to the millennium yun Hindi naman yan although na doon sa patuloy pa rin ang authority ng Father, Son, and Holy Spirit doon sa new heaven and the new earth, dahil the Trinity will still be the ruler there. And Israel, the Israel nga mga naligtas will also be there. And so will the Gentiles nga naligtas will still will still worship the Trinity doon sa taas. Napunta tayo sa kay Matthew. Ito naman sa kay Matthew, ito yung message naman sa panaginip. At hindi natin alam kung sino yung nakita ni sa panaginip. It could be also sa panaginip, it could also be Gabriel. But while he thought, kasi iwanan na niya sana dahil kahit ni sinabihan na siya ni Mary, nakita ko si Gabriel nga nagsabi sa akin, Joseph naman aba, hindi ko nakita yun So, nag-isip siya na kung hindi niya makita yun, baka nag-isip siya, iwanan niya na lang si Mary. Why? Because, kung malaman na nagdadalang tao na siya na hindi pa sila nagsama, marunong din yun magbilang yung mga tao sa panahon na yun Kung ilang buwan yan, kung marunong yan sila, katulad sa ngayon, ibinibilangan But while he thought on these things, bago lang behold, the angel of the Lord, yan naman, nag-appear. But sa dream, this was not personal. Joseph, pag anghel nga hindi mo nakilala, tapos tawagin ka niya Joseph, pagkatapos daw son of David. Kasi nanggaling naman si Joseph sa kay David through Solomon. Fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Huwag ka matakot na ang ginoconceive ni Mary ay ibang tao yon. Kasi kung ibang tao yon, iwanan niya na lang, kasi kung isumbong niya, ay pwedeng batuhin si Mary. And so, Joseph had also a personal reason na iwanan niya na lang, kasi kung iwanan niya at saka mga anak na walang tatay, siya ang hahanapin, hindi si Mary patayin dahil nagiging siya adulteress na kasi siyempre kung mga anak siya, ang isipin ng tao, walang hiya yun si Joseph na yun iniwanan ng kanyang asawa. Pero at least, hindi patayin si Mary. Kasi kung i-deny niya nga hindi ang aking anak, problema. For that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And she shall bring forth a son. Thou shalt call his name Jesus. For he shall save his people from their sin. Jesus pa rin. Kaya lang, nang sinabi dito, that it might be fulfilled, which was written
by the prophets. Emmanuel ang kanyang pangalan, meaning God with us. Okay. Now, when will the tribulation saints resurrect? At siguro dahil mabigat ito, dito na lang tayo magtigil muna sa ating slide ngayong gabi. Patuloy natin ito bukas. When will the tribulation saints resurrect? Before Armageddon. Ang battle kasi ng ang war ng Armageddon ang preparation sa gira na yan is 5 months. Yun naman talaga pag sinabi na war, pag sinabi na World War I, that means mahaba yun. World War II, mahaba din yun, 1940 hanggang 1945. Okay. But the battle is the day that victory is going to be determined. Kaya ang World War I ay talaga, the battle is when Hiroshima, Nagasaki nang hinulugan na ng atomic bomb. Yun na ang katapusan ng gera. But there had already been millions nga namatay na. That's the same case with Armageddon. Armageddon is going to be a war for 5 months. At God is involved now sa 5 months. Doon sa 6.5 years, hindi pa mag-involve ang Panginoon. Pabayaan niya pa rin yun. Kaya tribulation lang yun ng Israel. But ang last 5 months, tribulation na ng buong mundo. Kasi nakialam ng Panginoon sa ginagawa ni Antikristo. Okay, so maaring lang yon ang battle talaga is maybe ang battle ngayon when Christ comes down, it may be only 2 or 3 days. Wala na yon, tapos na yon. Okay, so since the resurrection of the tribulation saints is quite confusing because of the 4 resurrections mentioned, we will use the 2 witnesses, ang pagkabatay ng 2 witnesses at ang kanilang resurrection as our key to answer the problem, when will the tribulation saints be resurrected? This is because may mga nagtuturo na ang 2 witnesses daw ay will start their witnessing in the first half and then they die and resurrect in the middle. And we will talk about that tomorrow. So the best clue of the exact hour pa and exact day. Malaman natin yan. It's going to surprise many of us. But God has put in the Bible the hour and the day when the tribulation saints will be resurrected, if you know the death and the resurrection of the 2 witnesses. Kaya wag natin ilagay ang 2 witnesses na patayin mo sa gitna. Doon yan sila doon before Armageddon, because that is when God wants us to know when the tribulations will be resurrected. Kasi kailangan bababa na sila when the battle starts. Kasama na sila ni Jesus Christ. They will be the frontliners para nga mag-pick up ng mga naiwan na mga babies sa Armageddon. That's another lesson that we are going to be teaching. So, dito na lang muna tayo. Let's pray. Father, thank you for giving us these details, and we know we could not have gotten this if the Holy Spirit has not taught us from Scripture. Salamat na ito ay nakita namin sa Biblia lang at tulong ng banal na Espiritu at hindi pa sa mga commentators. We know na later on there will be publications or there are going to be comments that are going to be given by others who maybe have died already, because the truth we know has been given to your children, and the church had been the depository of these truths from the apostles' time up to our present time. So thank you for preserving this truth for us. In Jesus' name and the power of the Holy Spirit we pray. Amen. Let's sing our closing song.